Hi everyone! Ito ang Powerworks TV at ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang pen tool na isa sa dapat mong unang matutunan kung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa paggamit ng Adobe Illustrator. Kung bago ka pa lang sa akin channel at interesado ka matuto ng mga basics sa Adobe Illustrator o nagsisimula ka pa lang sa paggamit ng Adobe Illustrator, tumuto ka lang sa akin channel at sa mga susunod ko pa na video. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa akin channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga ilalabas ko pa na video. So guys, bago tayo magsimula, ituturo ko na rin sa inyo kung paano mag-place ng image dito sa ating artboard. Siyempre, ipa-place natin kung ano yung gagamitin natin. So, una, punta tayo dito sa file. Tapos, hanapin natin place. Ito, place. Tapos, hanapin lang natin sa documents natin kung nasan natin sinave yung titrace natin or yung image na gagamitin natin. So, ito sa akin yung varsity. Tapos, pindutin mo lang itong place. Tapos, left click. Kung ganyan kaliit yung lumabas sa inyo, pagka-place nyo, ang gawin nyo lang ay pindutin yung shift, tapos pindutin nyo dito sa may edge. So yan, katulad yan, may nakalagay na edge. Batakin nyo lang siya palayo para lumaki. Yan. Kung gusto nyo paliitin, batakin nyo naman siya paliit. So guys, kung hindi kayo naka-hold ng shift, yung image natin pwedeng ma-deform, no? Mawawala siya sa original na forma niya pag ganyan, pag hindi tayo naka-hold ng shift. Kaya importante na naka-hold tayo sa shift. So undo lang natin, control Z lang, undo, yan, para bumalik sa dating forma niya. Tapos lakayan natin, hold shift ulit, yan. Tapos kung gusto natin i-sentro, yung talagang sentro, pumunta lang tayo dito sa align. Tapos pindutin lang natin tong horizontal align center. Yan, tapos pati itong vertical align center. Yan, gitnang-gitna na yan. So, lakayan ko pa ng konti. Ganun ulit. Tapos, hanapin natin yung layer. Magdadagdag tayo ng bagong layer. So, bababa yung image natin, tapos ilock natin. Pag nakalock yan, hindi natin magagalaw yan. So, kung gusto nyo galawin, i-unlock natin, pindutin nyo lang itong icon ng padlock. So, pag nawala yung icon ng padlock, magagalaw natin yan. Pag nilock natin, hindi natin magagalaw ulit yan. So, pag ngayon magsisimula na tayo mag-trace, importante, alam natin kung saan yung thickness. Ito siya. Yan, dito siya makikita. Pagpababa, mas makapal yung magiging line. Pagpataas, mas manipis. So, ganito yan. Papakita ko sa inyo. Pili lang ako ng 75. So, ito siya. Yan. Ngayari, itong 1, ay itong 3, na mas makapal siya. Pag itong 5, medyo manipis. Manipis pala. So, pipiliin ko number 3. Kaya depende sa inyo kung saan kayo komportableng kapal na gagamitin. So, itim yung ating ititrace. Kaya dapat mamili tayo ng medyo light na kulay. Importante din yung nakailalim siya, no? Para yung linya natin nakaibabaw dito sa ititrace natin. So, kayo nang bahala, no, kung saan kayo, nakadepende sa inyo kung saan kayo magsisimula mag-trace. Ako dito ako magsisimula mag-trace. So, pag-trace naman, di naman mahirap tong, yan, mga straight line. Ang mahirap na talaga pag umpisa mag-trace is yung curving, yung mga curve. Ako dati hirap ako kung paano ko kontrolin to eh. Mga isang linggo ko din bago nakapa ng gusto talaga, yung tuloy-tuloy na pag-trace. Itong straight line, ganyan lang naman eh, okay naman yan eh. So, para ma-curve mo siya, para ma-control mo siya,
Makakapa mo yan, pag-aralan mo lang na tuloy-tuloy lang, kahit mga 3 araw, 2 araw, 1 araw nga lang, kung talagang mabilis ka matuto, makukuha mo siya kagad. So, di ba yan, meron kayo straight line, meron kayo na yung line. Tapos kahit subukan nyo lang dito sa medyo malapit, tapos batakin nyo lang siya palayo. Yan. Madali lang naman eh. Basta batakin mo lang siya palayo. Yan. Tapos ganun din ulit dito pag nagawa ka na ng curve. Medyo malapit. Pag medyo hindi ka pa sanay kung ngayon ka pa lang gamit, medyo malapit-lapit yung kakapain mo pa yan eh. Baka dito nga lang yan eh. Nung unang gamit ko, halos dito lang ako tapos dito na kagad. Pag medyo nasanay ka na, malayo-layo na yung distance ng pag-click mo eh. So yan, tuloy-tuloy mo lang. Ma-share ko na rin, no? Alam nyo ba, yung unang-una kong pinag-practicean i-trace is yung gulong ng kotse or yung mags ng kotse. Kasi nakapasok ako sa isang company, clothing company siya. Puro sasakyan yung design nila. So, need kong pag-practicean yung detalye ng bawat sasakyan. So, ang laki ng advantage pag marunong ka mag-trace, no? Katulad yan, pixelated yung image natin. So, pag magte-trace ka, madali lang gawa ng paraan yan eh. Kaya sobrang importante na marunong ka talaga mag-trace gamit ang Adobe Illustrator. Meron din naman sa Photoshop pero di ko masyado gamay mag-trace sa Photoshop eh. Mas nauna ko kasing gamitin tong Adobe Illustrator. Yan lang. Advantage talaga nito katulad niyan, no? Malabo. Magagamit mo talaga siya pag may gusto ka i-trace tapos medyo hindi maganda yung quality ng image. Saya umpisa lang naman yung struggle niyan. Pero pag nasanay ka na, tuloy-tuloy na yan. Ito lang talaga yung basic mo dapat na matutunan sa Adobe Illustrator, yung pagte-trace. Kasi ang Adobe Illustrator mo on tracing talaga siya. Ginawa talaga siya para pang-vector. Fit siya para sa mga vector design. So yan guys, tapos ko na i-trace tong image natin, yung picture natin na varsity. So nakikita nyo meron hindi magkakaduktong, no? Yan, pag tinanggal ko yan, hindi nakaduktong dito yan. So okay lang yan. Yan, hindi sila magka-group. Pero ito magka-group tong mga to. So ituturo ko rin sa inyo kung paano pagduktong yung mga yan. Una, kunin mo muna sila lahat. Yan. Make sure na lahat sila ay nakuha mo. Tapos punta ka dito sa Pathfinder. Tapos pindutin mo tong merge. Mali. Pindutin mo tong unite.
So, click mo tong pinaka-base na trace mo. Tapos, kunin mo tong nakahiwalay. So, pwede mo naman din kunin silang dalawa. Tapos, pindutin mo tong, punta ka dito sa Pathfinder, andito lang siya. So, kung wala sa mga option yung Pathfinder, punta ka lang dito sa window. Tapos, may kita nyo dito yung Pathfinder. Ito, yan, nasa baba. So, meron din siyang shortcut na Shift, Control, tas F9. So, yan. Kunin mo silang dalawa. Tapos, pindutin mo itong Unite. Yan. Yan. Nagsama sila. Nagdugtong sila. Tapos, pag dinrag mo ulit yan, pag minove mo itong tinrace natin, yung line natin, kapag minove mo itong line natin, may naiiwan. So, ang gagawin natin dyan, kunin mo silang lahat, tapos pindutin mo itong exclude. Yan. So, kapag minove natin ulit yung linya natin, magkakasama na sila. So, ganun lang kadali mag-trace, guys. Basta, aralin nyo lang yung curving. Kasi kapag nagsisimula pa lang sa Adobe Illustrator, yun talaga yung struggle mo sa mga curve. Kaya mo naman pag-aralan ng isang araw lang o isang magdamag lang yan. Basta kung gusto mo talaga matuto, marami paraan naman talaga. Turo ko na rin sa inyo kung paano mag-fill o kulayan. Diba, itim lang yan. Pwede natin palitan na ibang kulay yan. So, punta lang tayo dito sa swatches. Pwede ka mamili ng kahit anong kulay na gusto mo. So, may kita mo, diba? Meron siyang linya. May andun pa rin yung linya pula. So, nakikita mo to, diba? Pindutin mo lang yung X. Magpapalit-palit siya. Itong pulang to, ito yung linya. Ito yung linya natin. Ito naman green na to, ito yung pinaka kulay niya sa loob. So, pag pinindot mo yung X, iibabaw yung linya. Pindutin mo lang to none, yung may linya na yan na pula. So, mawawala yung linya natin. So, make sure dapat naka-click ka dito sa object natin. Tapos, pindutin natin yan. Pwede mo din palitan ng itim. Tapos pag click mo ulit sa object natin, tapos pinunta mo na dito sa green yung pinaka base natin na kulay. Pag pinundot siya, mawawala yung kulay niya. So, undo natin. Yan. So, dagdag ko na rin, no? Kung kapag hindi ka naka-merge, diba kanina merge natin para magsama-sama sila. So, tanggalin natin yung kulay, no? Tanggalin muna natin yung kulay para mapakita ko sa inyo sample. Pag hindi siya naka-merge. Release natin. So, yan. Kapag hindi siya naka-merge, tapos kinulayan natin, masasama pati ito, may kulay. Diba? Hindi katulad kapag punta tayo sa Pathfinder, exclude pala, hindi pala merge. Pag in-exclude natin yan. So, tignan natin yung diferensya. Ungroup. Tapos, release compound path lang natin. Yan. Kasi, hindi sila nakagroup. Ito, nakagroup sila. Kumbaga, sama-sama sila. So, yan. Tapos, dagdag ko na rin. Ito importante to, lalo na pag magpipil kayo ng color. Kailangan lagi kayo naka-draw behind. Ito yan. Importante yan, lalo na pag natututo na kayo. Tapos magkukulay na kayo para hindi kayo mahirapan na mag-align ng mga color. Basta sa mga susunod ako na video, ituturo ko yan. So, lagi nyo natandaan dapat naka-draw behind kayo lagi. Importante yan.
At yan guys, sana kahit papaano ay may natutunan kayo, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang talaga gumamit ng Adobe Illustrator. Maraming salamat po at God bless.